Kasama po natin si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Good morning po, Commissioner. Good morning po, Ma'am DJ at Sir Ted. Magandang umaga po. Good morning. Sa ating mga kababayan. Good morning po. Commissioner, thank you po sa pagpayag sa panayam. Unahin po muna natin itong issue dun sa auction process na mangyayari po on November 15. Nakaset na po ba yung date na yon? Approved na po ba ito ng Finance Department? Ay, hindi ba? Target po namin yan. Ipaliwanag ko lang, yun po yung target natin. Ang next step po kasi natin, meron silang hanggang October 23. Yun po yung deadline kung may isasubmit pa po sila kasi tapos na po yung mga hearings and then yung final documents o kumbaga yung final appeal ho nila hanggang October 23. Whether mag-submit naman sila o hindi, ngayon pag nag-submit naman sila, meron kami 5 araw para sagutin yan with finality. So bali sa nakikita ko naman ho dito, talagang ang dulo rin naman ito ay talagang papuntang auction dahil nga po ito walang import entry, wala ring CP at yung 6 naman merong import entry pero yung CP naman sa tingin po namin ay spurious po yun. No? Ibig sabihin na doktor po yun. Kaya doon din naman dulo. So tama po kayo, eventually magpapa-approve kami sa Department of Finance dahil more than 10 million po yung value nitong lahat. Sigurado naman po ko a-approvean po yan ni Secretary Ralph. So yung November 15, parang kaya naman po, mukhang on target naman po tayo. Oo, target date pa lang pala itong November 15. Tama po no, sinabi nyo, final appeal pa ang mga diskaya until October 23 pero sa dulo, mukhang papunta pa rin ng auction. Paano po natin sisigur... Nakikita naman po natin. Yes po. Commissioner, para lang po din sa kapakanan ng mga kapatid natin na nakikinig at nanonood, kapag in-approve na po ng Finance Department yung November 15 date, ano na po yung susunod na proseso? Sinabi niyo po kasi na sisiguruhin ninyo na magiging transparent at walang palakasan yung auction process na mangyayari. Mangyayari po dyan sa Port of Manila po ang magmamanage nito, literally yung auction, yung bidding. At ang instructions ko, kailangan ito ay naka-live stream upang makita natin mga kababayan, pati yung pagsali, sinong pwede sumali. Gagawin natin magandang announcements niyan upang masigurado naman namin na minimum of 200 to 20 million yung makukuha natin. Kung yan ay successful na maisusubasta po lahat. Paano pong magiging criteria natin for the potential bidders? Magiging mahigpit po ba tayo doon? Ganun po mas maganda po, mas maraming makasali, mas maganda sa pamahalaan po yun. So, yung pinaka-requirements, hindi ko po ganun hihigpitan, except that, siyempre bawal po yung taga-customs mismo at yung mga mismong importers niyan, at siyempre yung diskaya mismo. Yun ang babantayan po natin, kasi yun ang pinagbabawal po ng batas. So, balit mas maganda, basta qualified para hindi po kontrolado dahil ang bali-balita po noon, ang mga nakakasali sa bidding ay limitado. Kapag limitado po yan, siyempre, limitado yung pagkakataon po natin na gumanda po yung presyo above the floor price. So, sa ngayon po ba, may mga nagpaparamdam na po ba na potential bidders po dito? Meron po, pero parang alam niyo sa laki po nito issue, yung iba hindi niyo alam kung seryoso. Iba nag-joke tungkol pa dun sa payong. So ako naman, basta i-publish yun natin ng malinaw sinong pwede sumali. Pabor po sa pamahalaan, mas marami po makakasali. At wala tayong cap kung ilan ang pwedeng sumali. Kahit gaano kadami, papayagan po yan ng Bureau of Customs. Opo, wala naman po ano. Siyempre, bibigyan mo rin natin ng mga regulasyon yun. Dapat nga may mga bid bans pa ho yan. Para naman ho yung mga hindi naman seryoso at makakagulo lang, hindi na makasali. Para administratively, hindi po mahirap gawin po yung bidding. Sir, meron po bang involvement yung COA or ICI dito po sa mangyayaring auction? Nagwi-witness po sila. Yung ICI po dahil bagong talaga pa lang po naman sila. Of course, i-invitayin po natin sila base po dun sa huli naming meeting last week. Yung close partnership po among agencies na established po yan. So, I'm sure magpapadala po sila ng representative. Ang COA lagi nandiyan naman po. At nabanggit nyo rin po nitong nakaraan, nabanggit ko na rin po kasi yung ICI. Sabi nyo nga po, meron po silang magiging partisipasyon dito. Nakapag-submit na daw po kayo ng report sa ICI, kaugnay po ng kasong ito. At may rekomendasyon daw po kayo na kasuhan ang mahigit 10 personnel ng BOC. Tama po ba ito?
Tama po yan. Dalawang bagay po yung naging resulta sa ICI na konkreto. Yun hong 17 na, remember 30 po ito, no? Plus yung dalawang UTV or ATV. Supposed to be yung 17, binilihan kasi sa Campi at Avil. Supposed to be, kumbaga tama yung dokumento noon, ano? Ipo-post clearance audit lang namin yun. Subalit base sa instructions po ng ICI, ay dapat wag din pong bitawan po namin yung 17. Of course, susunod kami dyan. At may interest din kasi ang BIR hinggil kung saan nanggaling naman yung pinambili dito sa natitirang 17. So in other words, nandun pa rin sa kustodiya ng BOC itong mga 17, hindi namin i-release yan. Dahil yan po ang ipinag-utos po ng ICI. Susundin po namin yan. At very soon, ililipat na rin po namin yung kung saan po namin pwede ilagay yan na hindi naman po masisira. Kasi napuno na po yung compound namin sa BOC. So nagpapatulong po kami probably kung kaya po sa isang another government facility, doon po namin yan na ilalagay po. Ano. Pangalawa naman po na naging usapan po namin sa ICI, of course, again, yung full coordination namin, nagbigay po sila ano po yung aming direction, sinong priority out of the 15, para po systematic po yung galaw po namin. Balikan ko lang po yung sinasabi nyo nga po na confirm may yung recommendation nyo na 10 personnel ng BOC ang kakasuhan. Sir, isa sa publiko nyo po ba ang pangalan ng mga personnel na ito? At sa ngayon po ba nandyan pa sila sa BOC? Ganito po yun kasi siyempre kailangan talagang ma-perfect namin yung due process para pag pumunta ho tayo sa pagkaso na hindi naman po ma-dismiss. More than 10 po yun. Tapos na po yung show cause orders nila. Nag-submit na ho sila last week ng kanilang mga sagot doon sa tungkol hinggil dito sa usapin nga po nito. But duman sa kanila at nakalusot po itong mga sasakyan. Ano? So from there, at trabaho na po naman ang aming investigation at legal, ano ang magiging pananaw namin at paniniwala doon sa kanilang mga sagot. At pagkatapos po nun, doon po kami magkakaroon sino sa kanila ang talagang sasampahan po namin ng kaso. Nandun pa lang po tayo. So probably next week matapos po namin yung aming evaluation sa investigation. And then magkakaroon na po kami ng rekomendasyon. Sino po sa kanila ang talagang sasampahan po na natin ng kaso. Opo, kailangan po may basis po para humatibay po kasi yung pagtindig po ng kaso sa korte. Oo. Commissioner, anong kaso po ang plano ninyo na ikaso dito sa mga taong ito? Ano nakita ng BOC na kapabayaan na ginawa nila? Ganito po kasi pagdating sa, well of course, yung anti-smuggling law, nandyan po lagi naman po yan. Pero titingnan po natin kung may iba pa hong batas na pwede namin gamitin. Kasi ang nakita po natin dito, sa ngayon, posible po yung kolusyon sa may fraud po ito, may mga pinekeng dokumento. Maaaring bukod po sa anti-smuggling law natin, sa CMTA, magagamit po natin yon. Pero ganito naman po ang maganda para maging matibay po yung kaso. Bago po naging ombudsman si Secretary Remulla, supposed to be meron kaming formal agreement na pipirmahan na dun sa case preparations pa lang, magka-partner na ho kami upang again, hindi po, upang maging malakas po yung documentation sa case preparation at pagsampa po ng kaso, matibay po. Sige, himayin po natin to. Maganda umaga po, ano po, itong issue. Okay. Sige, una, klaruhin ko lang muli, no? Ilan ang actual na ipapasubasta natin kapag everything is in order already? Ilang po sasakyan, sir? 13 po. Okay, 13. Sir, yung 13 ito, kaninyo, klaro na po ito na ito is smuggled, ano po. So, merong sangkot kaninyo na 10 mga pinaghihinalaan ng mga BOC personnel. Pwede ba hong malaman sa inyong paunang investigasyon saang mga port ito pinasok? Anong pantalan? So, yung mga sa dokumento, iba-iba po ito. No? Merong Batangas, of course, laging Batangas po Davao, Cebu, yung dalawang ports of Manila, MIP at POM. So, iba-iba ho yung pinanggalingan. Pero yung scheme na nakita namin, hawig-hawig o pare-pareho po. Okay. So, klaro po, identified talaga kung saang port ipinasok. Ganito po Doon po sa walang import entry, sa ngayon ho, kumbaga ano ho yun assumption pa lang. Yan po problema, Sir Ted. Dahil pag walang import entry, parang yung Bugatti rin ho yan kaya ho ngayon, mamayang hapon nga po, meron ako meeting mismo kay General Bernard Yang ng cybercrime ng PNP upang tingnan po namin digitally
in terms of yung digital footprint, kung sino po talaga yung makukuhanan po namin na ebidensya. Kasi pag tinignan nyo lang po yung dokumento, ang totoo po medyo mahihilo po tayo rito. Okay, so hanggang ngayon po, magmula nang pumutok itong isyong ito, hindi pa rin ninyo masigurado kung saan talagang pantalan dumaan ang mga sasakyan na ito maliban sa hinala na Batangas, Port of Manila, maging Davao. Yun pong linawin ko po. Yung pong walang import entry, kailangan po natin pa yung dugtungan pa po yun. Ano? Pero po yung 6 naman po, malinaw po yun sa 13. Dahil again, yung import entry, yan nga po yung parang birth certificate. So kailangan po namin ng forensic po. Mamaya po sana matulungan kami talaga ng PNP po. Okay, sige. So again, para lang ho klaro itong ating panayam sa informasyon, yung sinasabi nyo na, di ba 6 ba o 7 yung walang import entry? 7 po yung walang import entry at wala ring maayos na city po. 7 po yun. So yung 7 yun, hanggang ngayon, ang hinala pa lang ninyo, Batangas itong 7? O hindi pa tayo talaga sure dyan? Matibay naman po kailangan po natin sana ma-providean po kami ng cybercrime po ng PNP para again, pag sampaw ng kaso, ganito po Manong Ted. Di ho ba kailangan na makita po natin sino po yung tuloy ng yung examiner level, appraisal level. Kasi ang nakita ko pong kahinaan po ng sistema, 2, isa pa lang po dun yung kayang-kaya naman po natin tapusin kagad. Yun pong pagproseso na kahit po walang ATRIG, yung Authority to Release Imported Goods, yan po sana yung pang check and balance using BIR. Linawin ko, ang BIR hindi po naging kasali dito. Sila po yung mahigpit. So pag walang ATRIG, nagkakaroon po ng temporary release. So pero yung nakaka-act, so immediately nag-issue na po ako ng kautusan more than 3 weeks ago na kapag wala ATRIG, hindi lang sa kotse, kapag wala ATRIG, bawal yang iproseso, lalo na bawal yang i-release, lalo na mga kotse. Ngayon, ang pangalawa pong nakita po natin kahinaan dito, nakita ko dyan, na hindi ko kayang ayusin kagad dahil ito again, yung pong kakayanan ng halos, hindi naman kahit sino, pero hindi lang dedicated sa isang tao, yung pag-access doon sa kanyang E2M access upang makita mo sino po yung gumamit ng computer na magkaroon po ng ID, ma-identify sino ba sa oras na yon, sa segundo na yon ang gumamit. Yun po ang nakita kong kahinaan. Kaya po, kumbaga magiging deniable po. Halimbawa, yung isang tauhan po natin, supposed to be siya po yung nakapirma. Mapansin niyo po kahit sa Bugatti, naging depensa po dyan, na-peki yung pirma nila, hindi naman sila nagproseso, so on and so forth. So kailangan sana, kung meron sanang, sorry po, detalye na po ito ng konti. Ang maganda po sana ng sistema sa computerized system, kapag meron kayong access, password po yan, dapat may validation po. Nararanasan po natin yan sa credit card or other platforms. Magkakaroon kayo ng OTP para yung specific activity or specific transaction na identify. Yun po yung wala sa sistema. Kahit ngayon, hindi ko naman po kayang gawin instant po yan. Kailangan po i-improve po yung E2M system. Yun po yung nakita ko rin po na pagdating po sa paghahanda po ng kaso, sa ngayon, magiging deniable po yun. Kaya kailangan ko po ng tulong ng cybercrime group ng PNP upang makita po namin talaga yung forensic po nito. Okay, ganito po. Commissioner, para ho mas kauna-unawa po at mas mas abbreviated po itong ating... Medyo masalimuot po talaga Opo, sige, ganito. Ganito. Okay. Hindi pa ho ninyo matukoy talaga kung saan port ito dumaan. Pero tukoy po ang taon nito kung kailan nangyari. Tama ho ba? 2022? Meron po. Iba-iba po. Pero marami po ito. 2022 po yung mga nauna po. Okay, sige. Ganito. Kung meron pong mga certificate of payment na inilabas ang LTO-DOTR,
Opo, Oho, opo. oho. Hindi, opo. Matutukoy naman kaagad yan doon po sa sinasabi na accountable form na ito kung kanino naka-assign. Ang tanong po, Tama po. Oo. fake ba o hindi ang certificate of payment na ginamit para mairehistro? Sa amin pong investigation, puro fake po yung labing Dali, tatlo. nagchachapi po kayo, Com. Medyo nagpuputol-putol. Pakiulit po, Com. Tama po kayo. Sa aming investigasyon, yung 13 po, peki po yun. Ibig sabihin, spurious po yun. Kaya nga, Manong Ted, ngayong umaga naman po, 10:30, meron po kaming magiging formal agreement ng bagong talagang LTO, si Asik Lacanilao, Mm-mm. upang pagtulungan namin naman po doon sa bahagi naman po nila. Mm-mm. Again, ito ay para naman panagutin yung mga nagkamali, both sides, Mm-mm. at yung magiging mga hakbang na pwede namin gawin kagad Mm-mm. upang di na po maulit ito. Okay, Kasi opo. ganun po yung aming Sige. hakbang po. Okay, sige po. So, doon po sa pito, maliwanag po yon, klaro, confirmed na po na fake yung certificate of payment na ginamit para mairehistro. 13 po ito. Sa buong 13 po yan. Manong. Okay, sige. So, 13 po fake na certificate of payment kaya na irehistro. Yung pong Frebel, ilan po, yung 13 na yan, Frebel ho ba talaga ang nagpasok niyan? Confirmed na po ba yon? Iba-iba po yun. Yung Prevel sa nakita kong ulat, isa o dalawa dito. Wala ho lang sa akin yung detalye po, no? Pero nakita kong ulat. Iba't iba po yung consignees po nito. Pero meron pong Frebel doon, hindi po Frebel. Ano yung Frebel? Opo. Na-implicate din po yun dun sa Bugatti. So, isa o dalawa lang po dito yung sa Frebel po. Okay, isa o dalawa. Pero dito po sa hawak ko ng dokumento na nanggaling sa DOTR LTO, opo, yung Tundra Frebel, okay, yung pong Rolls-Royce Frebel, opo, Aha. at pati itong Rolls-Royce Cullinan na ito, Frebel, at pati itong Sequoia Frebel din. Opo. Okay. So ang tanong po namin ngayon, Com, pati po itong Mercedes-Benz, no, na itong AMG na itong kwadrado na Mercedes-Benz, Frebel din. So kakasuhan nyo ba ang Frebel? Pati ho yung Mercedes-Benz na G500. Opo, Frebel din po ito. So kakasuhan nyo ba dito kasama sa kakasuhan ng Frebel? Opo. Lahat po nung eventually po, siyempre yung consignees po na involved dito. Ang Prevel po, kasama po dyan, siyempre. Sila po at yung iba po, kasali po yun. Opo. Sa record ba Kailangan po yun eh. Kailangan po yun eh. Opo. Hanggang ngayon ho ba yung Frebel ay ano pa rin? Mayroon pa rin lisensya na makapag-import ng mga motor vehicles? Pinasuspindi ko na ho lahat. Yan pong binago natin kagad din po. More than 3 weeks ago. Dapat, hindi lang po dito sa mga sasakyan na to. No? Biniligtad ko po dahil hindi sa paninisi, ang dinatnan ko pong sistema, kapag ho nagkaroon ng seizure o ng forfeiture, hindi po kagad na sususpindi po yung accreditation ng brokers and yung consignees na nagamit. Dahil po meron pong customs order na ganun po. Ang ginawa po natin, pinagunahan natin, kapag ho nagkaroon ng WSD ang isang transaksyon, immediately dapat suspended na yan at mag-apila na lang po sila kung papayagan ko natin. Okay. So maliban po sa Frebel, itong AM Leico Auto Trading, babasahin ko po ito, based on the certificate of payment para po sa Lincoln Navigator. Meron din po ditong VIPR Automobile Trading para po naman ito sa Cadillac, no? Okay. Meron po Sprint Car Auto Trading Incorporated para po sa Lincoln Navigator. Puro po ito certificate of payment galing sa LTO. Pati ho ba itong mga to, ano po ang standing ngayon as importer po of automobile po, Com? Dapat po suspendido na lahat yan, pero i-double check ko ngayong umaga para sigurado tayo. Pero nagbigay po ako ng kautusan. Again, hindi lang po dito sa mga sasakyan na ito. Lahat po na na-involved at nagkaroon na po ng WSD yung aming seizure proceeding. Opo. Dapat po suspendido na po lahat yan. Okay. So, ito pong Frebel na ito, magmula noon hanggang ngayon nababanggit,
hindi na sila tinanggalan na po ng kanila pong lisensya para mag-import, pero wala pa rin pong kaso na isasampa based on our information dito sa Frebel na ito. Sino ba may-ari nito? At hanggang ngayon po, hindi pa rin sila nakakasuhan. Linawin ko lang, Ted, maaaring ngayon magkakaroon po sila ng kaso sa panahon po natin. So, yung dati hindi ko po masagot kung ba't po walang kaso sila. Subalit sa tingin ko, dito sa nangyari ito magiging po ng kaso po na Frebel po. At kasama na rin yung mga ibang involved na consignees and brokers. Okay. Sige po. So kung fake ang mga certificate of payment na ipinesenta sa LTO, in fairness sa mga taga-BOC, na lumalabas na pineke mga pirma ng mga taga-BOC in fairness to them, no? Posible po yun eh. In fact, ganun po yung depensa. Kaya lang ako naman, siyempre matutuwa naman po ako. In a way, kung hindi po talaga involved mga kasama ko, tauhan ko na po sila. No? At nangyari po ito na hindi ko naman panahon. Pero yun po ay assumption po. Yun po depensa po ng mga karamihan na sumagot. Pero again, ini-evaluate pa po natin yung mga sagot po nila sa kanilang show cause orders. So, maaari po yun. Yun po yung lumalabas initially. Kaya lang hindi po natin pwedeng i-assume na yun talaga. Opo. Sige po. So, kumbaga po, maaari ng pineke yung pirma nung examiner, nung collector doon sa port. Pero, ang tanong pa rin is that fake yung certificate of payment, pero paano nakalabas ng pantalan, di ba? Yun po yun eh. Sino, paano nakalabas ito ng pantalan? So, definitely po, meron pa rin taga-BOC na mananagot. Ano po, no? Opo. Yun nga po yung pinapaliwanag ko po na kahit na walang atrig na basic requirement yan, bakit binigyan po na tentative release po yung tawag doon. So, supposed to be, hindi nga nabigyan yun ng... Kasi violation na po yun ng mga existing regulations. So, bawal po talaga yan. Ganito po, pag walang atrig, bawal nang iproseso. Stop processing po yun. Dapat. So, na-release pa. Kaya talagang meron din po naman po siguradong nag-release po niya. Maring di po lahat ng nabigyan namin ng show cause ay magiging guilty. Subalit, sigurado naman ako meron po dyan na pananagutin po. Opo. Yan ho bang 2022 na iyan? Yan ba panahon ng Pangulong Duterte o Pangulong Marcos na? Can you at least confirm that? Anong panahon ito? Hindi ko po hawak. Sorry po, hindi ko hawak. Sige. Opo. Naintindihan natin. Opo. Sa susunod po, hindi ko hawak yung saktong report lang. Opo, sige. Pero may mga detalye po yan. Opo, sige. So, ano po ang sabi ni Secretary Lopez po dito? Kasi nga, ang issue po din dito, dahil sa nagiging itsuran legal ang mga smuggled na gantong mamahaling sasakyan, dahil nga may plate number at may ORCR na original, no? So, ano po ang sabi ng inyong counterpart dito? Because hindi naman ito mairirehistro bilang totoong sasakyan na kumbaga dumaan sa tamang proseso kung walang kasabwat yung Frebel at yung smuggler nito sa LTO. Di ba? Kasi sa LTO mismo sinasabi din na hindi dapat tinatanggap ang hand-carried na mga certificate of payment, sabi po ng source namin sa LTO, sir. Yan nga po yung magiging... Nag-initial meeting na po kami ni ASEC Marcos Lacanilao. Maganda namang relasyon po dyan dahil dati ko naman siyang assistant secretary. Ako yung Office of Civil Defense. So, ang initial discussions... Pero mas maganda siya po magpaliwanag tungkol sa ahensya niya. Pero ang pagkakaintindi ko, meron silang dalawang parallel or existing methods or systems kung paano po ma-irehistro yung galing po sa amin, na supposed to be, dapat electronic transmittal lang po lahat, supposed to be. So, sa kung kahinaan po yun, kung paano naman hindi po nalulusutan yung supposed electronic CP, yung digital transmittal po sa kanila. So, sa kanila, may dalawang sistema, pero mas maganda po sila po yung magpaliwanag talaga yan. Doon po nagkakaroon yata ng gulo. Isa doon sa sistema na yun ay posibleng madali pong matakasan o mapalusutan. Kahit di maganda po.
Opo, opo. Sige po. So ngayon po kasi, so kumbaga moving forward, no, sa inyong panunungkulan, yung ATRIG na yan, yung galing sa BIR certification, importante yun, number one requirement yun, bago ka magproseso ng imported vehicle, no? Oho, yun po kasi Manong Ted yung para maintindihan ng kababayan natin. Ang ATRIG, magkakaroon po ng computation kasi tungkol sa babayaran excise tax. Mm-mm. So merong sukatan, merong pamantayan ng BIR na mas mataas po yung kanilang valuation sa valuation po namin sa BOC. Mm-mm. Kaya kumbaga merong dahilan upang takasan po yung ATRIG na yan kasi makikita po yan yung kumbaga mas magandang value po. Kaya pinapaikutan po yan. Yun po nakita natin. Kaya pinagbawal po natin. Pag walang ATRIG, bawal ng iproseso dapat. Opo. Yung nga po sinasabi ni former BIR Commissioner Kim Enares, no, na hindi pwede yan kung may ATRIG yan. Yung nga sinasabi niya. Okay. So Kom, ganito. Itong Diskaya Cars ang nagpamulat sa atin kung gaano nga katalamak itong smuggling ng mga mamahaling sasakyan. Hanggang saan kayo lilingon dito? Ito ba'y Diskaya lang muna, pati yung Bugatti po nung una? O kasi pag kayo lumingon dito, mukhang baka marami na hong masagasaan dito, Kom, na mga gumawa ng gantong racket at naiparehisto sa LTO kahit na kumbaga practically po smuggled. Tama po kayo Manong Ted. Basta kami, ang minimum namin obligasyon po sa bansa ay tulungan ng ICI sa 15 nabanggit po mga contractors. Yun lang po talaga pong overwhelming na po yun. Pero gagawin po natin yun. More than that, of course, tutulong po kami sa ICI. Subalit sa ngayon po, ang homework namin sa kanila ay tulungan sila doon sa 15 contractors. At tinatrabaho na po namin. Hindi lang po yung Diskaya. Nauna po dahil napaka-high profile ng kaso. Kaya na po natin. Again, sa tulong din po ninyo, actually, kaya rin po naman po yan nagdire-diretso. Okay. Pero yung pong, yung Bugatti, sir, doon po ba aabutin din po ninyo sa pagsaliksik nito? Para ho magkaroon na po ng katahimikan dyan. Kumbaga, rest in peace na po yung isyong yan? Actually, yan po dahilan ba't po ako pupunta talaga na itong sa Diskaya. Karagdagan po ito. Dahil nga po yung forensic record po upang makita ho namin kung sana mayroong paraan upang makita namin sino ba talaga yung nag-access sa E2M na yan. Opo. Kasi sa ngayon po, yung dokumento, kumbaga sa krimen, medyo maganda ho yung pagkakagawa yung certificate of payment galing ng Davao, tapos ang ginamit na entry, Raptor, yung mga ganun po Parang mahihilo rin po kayo, kailangan po ng forensic na tutulong po sa amin talaga. Opo, kumbaga they have already mastered ito pong smuggling na ito ng mga mamahaling pong sasakyan. Asa na po ang Bugatti? May kumagat na ho ba? Meron ba kayong panibagong subasta po doon? Actually, ako gusto ko na po talagang may mga dyan marami pong interesado kasi maganda. Kaya lang ho, huli naming meeting sa DOJ, I'll double check, nagkapalitan na po kasi ng sekretary, no? Ang ideal daw po kasi, sabi sa amin ng Department of Justice, pagsampa na po sa korte at na-recognize na po ito bilang ebidensya, doon po kami magpabid po. Ngayon tatanong po ako sa DOJ ulit kung pwede na ba. Kasi ayoko naman pong hindi sundin po yung naging usapan. Baka maging mabenta nga po namin, madismiss naman po yung kaso, walang mapanagot po. O sige po. So again, dito po sa isyong ito, kung sakasakali ho ba na talagang siseryosohin ng bagong LTO ASEC, no? Yung sinasabi niya na pagsawata sa sindikatong ito sa LTO, kung sakasakali ho ba na magkaroon sila ho talaga ng backtracking sa mga certificate of payment na ibinigay sa kanila, pero mga fake naman pala, kayo po sa customs, kaya niyo ho ba yun? Kom, kasi sa dami ho ng trabaho ninyo, ito nga po, sakit sa ulo ho ito, pero para lang ho natin malaman, ito bang mga nagmamaneho ng mga Ferrari, Lamborghini, ito mga nagyayabang sa kalsada natin, kung talaga bang dumaan sa tamang proseso po yung pag-aari nila yan? Ang sagot po doon, opo, trabaho po natin yan. Ngayon pagdating naman po kay
Assistant Secretary Lacanilao, kilala ko naman personal yan. Nangako naman siya sa akin na magtutulungan kami. Again, tao ko siya dati, pero ngayon may sarili na po siyang bureau. Naniniwala ako, seryoso po si Asek Lacanilao dyan. May dibdib po yan. Willing naman po yan talaga gumawa ng mahirap na trabaho. Sa side naman po namin, siyempre, kung saan po kami dalhin ng mga, kumbaga, ng ebidensya, gagawin po naman natin yan. Yan alam niyo naman po, napakarami natin kung hinaharap po ngayon. Pati collection, kailangan improve po natin talaga. Pero gagawin po natin, trabaho po natin. Opo. Naunawaan po namin. Sakit sa ulo po nito, pero... Puro troubleshooting po, Manong Ted. Hindi po tayo nag-move forward ng todo-todo. Ang gusto ko po talaga gawin, ma-modernize ang BOC. Titigil po lahat ito. Kaya lang po, nandyan na ho yung mga problema. Tinanap po natin. Opo. Sige, pero ito ho, mapunta lang ako dito sa naging hearing kahapon po ni Senador Pangilinan. Nandun ho ba kayo kahapon? Wala po. Okay. Payag naman po silang yung intelligence sa Deputy Commissioner po natin. Opo. Ito ho ay smuggling ng agricultural products, no? Ito pong si Andrew Calixihan na Deputy Collector po diyan sa Port of Subic, saka si Mary Annabel Gubaton, no, ng Port of Subic din. Itong dalawang ito, ano so far po ang report na tinanggap po ninyo? Kasi nga, pinagpapaliwanag sila paano nakalabas ng port nila itong mga container na smuggled agricultural products? Yun nga po, ang basihan ko po nung unang dalawang hearings, nandun po ako mismo, personal. Sa pagkakaunawa ko nga po, pag pinakinggan ko po, lalo na po yung task force ni Yusek Itos Carag, nagkaroon po talaga ng operational lapses. Sana narinig ko po dun sa hearing po na yun. No? Kahit kinausap ko nga po yung aming mga tauhan. Kako, darating naman yung punto na talaga naman malalaman po natin totoo na natin pahabain ito. Mag-cooperate na lang. Para ako naman, ang interest ko ay ulit po ito. Anong pwede namin gawin? May mga na-identify na ho kami doon. Halimbawa, yung paglalagay po ng e-track, hindi po nalagyan ng e-track. Yung spot check na requirement yan, dapat na nabigyan po na spot check yan bago pinalabas. Kaya lang, maaring ang habol po na Senate, naunawaan ko po yan. Sino ba, kung may nagtutos ba o naisahan ba nila yung kanilang mga boss? Yan po yung hinahanap din po natin pare-pareho. Ayoko naman pong i-prejudge. Ako lang yung nakita ko at narinig ng mismo, nandun po ako. Yung kahapon naman po, of course, i-report na po sa akin ng mga tauhan dahil nga parang nagko-conflict daw yung mga sagot po natin doon ng mga tauhan namin. Ang narinig ko naman po, mukhang marami na pong binigay na impormasyon kahapon. Hindi ko pa rin po alam ano eksakto po yun. Interesado rin po ako doon. Sige po. May claim si Senator Kiko na may mga bust na ginagawa ang customs parang pakitang tao lang, para lang sabihin na nanghuhuli ng smuggled sa mga iba po sa mga palay-palengke na, sa labas na po ng mga ng port, no? At saka minsan po din sa port. Ito hong gantong mga pangyayari, meron ho ba kayong informasyon na tungkol po sa ganon? Na kunwari nang huhuli para palabasin lang na may ginagawa? Baka hindi ko pa manong Ted. Okay. Again, ayaw pagbintangan yung mga nakaraan po. No? Pero ngayong ako na pong commissioner, ang utos ko sa akin mga tauhan, hindi naman sa pababayaan ko yung trabaho ko. Mas interesado ako na doon kami sa simula manghuli sa importers. At doon sa importers, nanghingi na ako ng tulong sa former Secretary of Justice sa Ombudsman Remulla. Tulungan nila ako sa NBI upang ang ating makakasuhan, hindi po yung warehouseman, driver, helper. Kailangan yung mismong may-ari po talaga. Titigil po ito pag meron ho tayo nakasuhan at naipakulong. Sang-ayon ako sa gusto po ni Senator Kiko Pangilinan. Tama po siya. Kailangan may mapanagot. Pero doon sa simula, yung bandang dulo, yung mga retailers, mas madalas po, mga buyers in good faith na po yan. Parang, di ba po, yung mga bumili na ukay-ukay, bumili ng mga titingi-tingi na lang po. Hindi po sa tama po yun. No? Kaya lang ako po, sa aming limited
resources, doon po ako nakapokus sa simula po para matigil po talaga to. Okay, sige po. So, Commissioner, so kailan po ang timetable nyo dito po sa Diskaya Cars para sa confirmation po talaga nung mismong modus na ginawa nila at mga taong mananagot dito at konfirmasyon kung saan port ito inilabas? Kailan po kaya? Meron ba kayong timetable, Com? Paligay ko, kasi again, nakuha na namin yung kanilang mga sagot last week. So ngayon, evaluate namin. Paligay ko first week earliest, pero para sigurado second week of November. Malapit naman na po yan. Mas eksakto na. Hopefully, matulungan ako ng PNP Cybercrime po. So, para makumpleto natin picture talaga. At yung pong pagkakaso po sa Frebel et al. Lahat po yan, sisigurahin po natin. Sana kung nakikinig po yung mga brokers consignees niyo. Sa panahon ko, kapag po kayo na-issue talaga ng seizure at forfeiture proceeding, suspendido po. Suspendido kagad ang kanilang accreditation. Kaya mag-ingat sila sa negosyo nila, masasayang yung kanilang hanap buhay. At saka a-appeal na lang sila baliktad. Sige po. So kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong ibinigay sa amin na update para ho natin talagang malaman na seryoso po ang bagong pamunuan po ng customs dito po sa problemang ito na matagal na nga pong namamayagpag. But definitely nga po, we appreciate po ang inyo pong ginagawang aksyon dito para matigil na po ito. Salamat po na marami, Com, sa panahon. Salamat din po, Manong Ted, at napagbigyan kami magpaliwanag at mag-ulat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!